Hindi biro ang naging karera ni Atoy Ko sa basketball. Isa siya sa mga pinakasikat na manlalaro noong kasagsagan ng PBA noong dekada 70 at 80. Ngunit ngayon, sa mata ng ilan, tila malayo na siya sa mundong dati niyang kinagisnan. Ang mundo ng malalakas na palakpakan, ingay ng buzzer at sigawan ng libo-libong tagahanga. Kaya naman maraming nagtatanong, paano nga ba napunta sa pagbebenta ng karton ang isang dating basketball legend? Ano ang naging dahilan ng malaking pagbabagong ito sa kanyang buhay? At totoo bang mas malaki pa ang kinita niya sa negosyong ito kaysa noong aktibo pa siyang naglalaro sa PBA? Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Kung iisipin natin ang buhay ng mga sikat na atleta, kadalasan ay inaasahan ng marami na pagkatapos ng kanilang sports career ay tuloy-tuloy na ang marangyang pamumuhay. May malalaking negosyo, kaliwat kanang endorsement, at kung minsan ay pumapasok pa sa mundo ng politika. Hindi rin nalalayo rito ang naging buhay ni Atoy Ko. Matapos ang kanyang matagumpay na basketball career, nagsilbi rin siyang konsehal sa Maynila. Ngunit matapos ang kanyang termino, pinili niyang lumayo sa spotlight at mamuhay ng mas tahimik kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay tumigil na siya sa pagtatrabaho. Sa halip na magpahinga at umasa na lamang sa kanyang mga naipon, mas pinili niyang manatiling abala at maging produktibo. Pinasok niya ang isang negosyong malayong-malayo sa mundong kanyang kinagisnan, ang pagbebenta ng corrugated boxes o mga kartong ginagamit sa pag-iimpake ng iba't ibang produkto. Oo, ang mga kartong madalas nating nakikitang ginagamit sa mga warehouse at pabrika. Para sa marami, maaaring tila ordinaryo lamang ang negosyong ito, ngunit para kay Atoy Ko, isa itong marangal na paraan upang patuloy na kumita at suportahan ang kanyang pamilya. Sa unang tingin, tila nakakagulat ang naging desisyon niya. Isang dating MVP caliber scorer at crowd favorite, ngayon ay nagnenegosyo ng mga karton. Ngunit sa likod ng desisyong iyon ay may mas malalim na dahilan. Ayon mismo kay Atoy Ko, ayaw niyang umasa sa kahit kanino. Gusto pa rin niyang maging produktibo at may ginagawa sa araw-araw. Hindi niya nakasanayan ang walang ginagawa, kaya para sa kanya, basta marangal at maayos ang hanap buhay, walang dahilan para ikahiya ito. Dahil dito, may mga pagkakataong kapag may bumibili sa kanilang warehouse at napagtatanto kung sino siya, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito. Ikaw ba talaga si Atoy Ko? Ngingiti lamang siya at sasagot, "O, ako nga." Para sa kanya, normal lamang ang pagbabago. Nagbabago ang panahon at bilang tao, kailangan ding matutong umangkop sa mga pagbabagong dala ng buhay. Maaaring hindi ito ang inaasahan ng marami para sa isang dating basketball superstar, ngunit ito ang realidad na kinakaharap ng maraming atleta matapos ang kanilang karera. Hindi lahat ay nagtatapos sa malalaking mansyon, mamahaling sasakyan o walang katapusang yaman. Minsan ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa kakayahang harapin ang bawat pagbabago ng may dignidad, sipag at katatagan. At bago pa man siya naging matagumpay sa negosyo, isa muna siyang napakahalagang bahagi ng isa sa pinakamalalakas na koponan sa kasaysayan ng Philippine basketball, ang Crispa Redmanizers. Bagamat hindi umano siya kabilang sa orihinal na plano ng koponan noong una, siya pa rin ang naging isa sa pinakamahalagang susi sa kanilang tagumpay. Sa katunayan, naging malaking bahagi siya ng makasaysayang Grand Slam ng Crispa, na nagsilbing simula ng kanilang dominasyon sa PBA mula 1975 hanggang 1977. At syempre, hindi magiging kumpleto ang kasaysayan ng Crispa kung wala ang kanilang pinakamabangis na karibal, ang Toyota. Ayon kay Atoy Ko, ibang klase ang rivalry ng dalawang koponan noon. Kung sa boxing ay inaabangan ng buong bansa ang laban ni Manny Pacquiao, ganun din umano ang pananabik ng mga Pilipino sa bawat pagtatapat ng Crispa at Toyota. Ubos ang mga tiket, punuan ang mga venue, at halos buong bansa ay nakatutok sa bawat laban. Hindi katakatakang ang kanilang mga finals ay isa sa pinakaabangang sporting events noong panahong iyon. Hindi lamang doon nagtapos ang makulay na karera ni Atoy Ko. Matapos ang makasaysayang Grand Slam ng Crispa,
nagpatuloy pa rin ang kanilang dominasyon sa PBA. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang pinatunayan ng koponan na sila ang isa sa pinakamalalakas sa liga. Noong 1983, muli na namang nakamit ng Crispa Redmanizers ang isa pang Grand Slam. Isa na naman si Atoy Co sa mga pangunahing sandigan ng koponan at nanatili siyang isa sa kanilang pinakamapanganib na scorer. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling natatangi ang nagawa ng Crispa dahil sila pa rin ang nag-iisang prangkisa sa kasaysayan ng PBA na nakapagtala ng 2 Grand Slam. Talagang ibang klase ang naging pamana ng Crispa sa Philippine basketball. At hindi maikakailang malaking bahagi ng tagumpay na iyon si Atoy Co. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang kwento, dumating din ang panahong kinailangan niyang humarap sa panibagong kabanata ng kanyang karera. Pagsapit ng 1985, lumipat si Atoy Co sa Manila Beer Brewmasters, kung saan muli niyang nakasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa PBA, kabilang si Ramon Mon Fernandez at si Yoyoy Villamin. Sa papel, tila napakalakas ng kanilang koponan. Marami ang naniniwalang kaya nilang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding lineup, nabigo silang makuha ang inaasam na kampyonato. Matapos silang talunin ng Northern Cement Corporation o NCC, isang koponang binubuo ng mahuhusay na collegiate players at mga veteranong manlalaro. Kasabay ng pagkatalong iyon ay lumabas ang iba't ibang usap-usapan at kontrobersya. May mga chismis na may ilang manlalaro umano ang hindi ibinibigay ang kanilang buong makakaya sa loob ng court. Mayroon ding mga haka-hakang may kinalaman sa game fixing, bagamat walang naging pinal na patunay o hatol na nag-uugnay kay Atoy Co sa naturang issue. Dahil dito maraming tagahanga ang nadismaya. Sa paningin ng ilan, si Atoy Co ang isa sa iilang manlalarong patuloy na lumalaban at ibinubuhos ang lahat sa bawat laro. Pagdating ng 1987, muli na namang nagbukas ang panibagong yugto sa kanyang karera nang lumipat siya sa Great Taste Coffee Makers. Dito ay muling nagsama-sama ang ilan sa mga dating bituin ng Crispa at Toyota. Lalo pang lumakas ang koponan nang dumating ang isa sa pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng PBA, si Alan Kaidik. Dahil sa lakas ng kanilang lineup, mabilis na tinawag ang Great Taste bilang isa sa mga team to beat noong panahong iyon. Marami ang naniwalang kaya pa ring makipagsabayan ni Atoy Co sa mas batang henerasyon ng mga manlalaro. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman na rin niya ang epekto ng edad at ng mahabang panahong ginugol sa basketball. Kaya noong 1988, matapos ang mahigit isang dekadang pagbibigay ng karangalan sa PBA, nagpasya na siyang tuluyang magretiro bilang isang professional basketball player. Para sa maraming tagahanga, isa iyong napakalungkot na balita. Isa na namang alamat ng Philippine basketball ang nagpaalam sa larong minahal ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit para kay Atoy Co, ang pagre-retiro ay hindi pagtatapos ng laban. Sa katunayan, dito pa lamang nagsisimula ang mas mahirap na laban ng kanyang buhay. Sa isang panayam, inamin niyang natakot din siya nang matapos ang kanyang basketball career. Tulad ng maraming atleta, sumagi rin sa kanyang isip ang tanong kung paano niya patuloy na bubuhayin ang kanyang pamilya kapag wala na siyang sweldo bilang professional player. Alam niyang hindi habang buhay ay may basketball, nahahawakan at may kupunang magbibigay ng kontrata. Dahil dito, habang aktibo pa lamang siya sa PBA, natuto na siyang mag-ipon at maghanda para sa kanyang kinabukasan. Hindi siya naging kampante sa kasikatang kanyang tinatamasa dahil alam niyang darating ang araw na matatapos din ang lahat ng iyon. Unti-unti niyang pinalago ang kanyang mga negosyo. Nagkaroon siya ng mga restaurant at bar na dinarayo ng maraming tao. Bukod pa rito, sumubok din siya sa mundo ng pelikula at nakagawa ng ilang proyekto bilang artista. Pinatunayan niyang hindi lamang siya mahusay sa loob ng basketball court. Nagtagumpay rin siya sa negosyo, sa pag-arte at maging sa serbisyo publiko. Ngunit sa lahat ng kanyang naging hanap buhay, may isang negosyo na talagang ikinagulat ng marami, ang pagbebenta ng mga corrugated boxes. At ang mas nakakagulat pa rito, ayon mismo kay Atoy Co, mas malaki pa umano ang kinita niya sa negosyong ito kaysa noong siya ay isa pang superstar ng PBA. Ang mas nakakagulat pa rito, ayon mismo kay Atoy Co, mas malaki pa umano ang kinita niya sa pagbebenta ng corrugated boxes
kaysa noong aktibo pa siyang naglalaro sa PBA. Aniya, halos 5 beses ang naging diferensya ng kanyang kinikita sa negosyo kumpara sa kanyang sweldo noon bilang isang professional basketball player. Dahil dito, marami ang nagtaka at may ilan pang nangutya sa kanya. Bakit karton ang ibinebenta mo? Ang dami mo nang kinita nung nasa PBA ka, ngunit napakasimple ng kanyang naging sagot. Hindi raw mahalaga kung gaano kalaki ang kinita niya noon. Ang mahalaga ay patuloy siyang kumakayod at naghahanap buhay ng marangal. Para sa kanya, walang trabahong nakakahiya basta't legal at malinis ang paraan ng pagkita ng pera. Naging inspirasyon din sa kanya ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang paper company. Dahil dito, sinubukan niya ang pagbebenta ng corrugated boxes. Sa umpisa, maliit lamang ang kanyang kinikita, ngunit dahil sa sipag, tiyaga at mahusay na pakikitungo sa mga kliyente, unti-unti itong lumaki. Dumating pa sa puntong umabot-umano sa daan-daang libong piso ang kanyang komisyon, matapos niyang mahawakan ang isang malaking account mula sa Procter & Gamble. Doon niya napatunayan na hindi lamang sa basketball maaaring magtagumpay ang isang tao, kundi maging sa simpleng negosyo kung pagbubutihan ito. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatiling simple ang pamumuhay ni Atoy Ko at ng kanyang pamilya. Hindi siya naging maluho at hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang kayamanan. Para sa kanya, ang tunay na yaman ay ang pagiging masipag, kontento at may dignidad sa bawat trabahong ginagawa. Sa huli, malinaw ang mensahe ng kanyang buhay. Hindi kailangang maging sikat para maging matagumpay at hindi rin dapat ikahiya ang anumang marangal na hanap buhay. Ang tunay na tagumpay ay nasa sipag, tiyaga at hindi pagsuko sa anumang hamon ng buhay. Ikaw, naranasan mo na rin bang husgahan dahil sa iyong trabaho o paraan ng paghahanap buhay kahit marangal naman ito? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panonood